Gumuho po ang Lubok Church sa Bohol kasunod ng malakas na lindol doon at sa litrato na ipapakita po namin sa inyo, makikita po yung pinsalang dulot ng magnitude 7.2 na lindol sa simbahan. Yung po kumuha ng litrato, siya po si Robert Michael Poole. Wala raw, ang sabi niya ay wala raw nasaktan sa insidente dahil nakalabas sa mga taong nasa loob ng simbahan. At nakaramdam din ng ilang malalakas na aftershocks kasunod ng malakas na lindol at nakunan din yung pagguho po ng bell tower ng Baclayon Church. At may git-4 na taon na po yung tanda ng naturang tower at bukod po sa mga pamosong estruktura, napinsala rin ng lindol ang ilang bahay at kalsada. Kaugnay pa rin sa malakas na lindol sa Bohol na naramdaman hanggang sa Cebu. May ulat on the spot si Mark Anthony Bautista ng GMA Cebu. Mark Anthony? Yeah, Rafi, doon lang sa Mandawi area kanina na nakita natin as in bumigay yung parte ng ibabaw ng bahagi ng Mandawi City Public Market. Pagkatapos ng bumigay noon, may dalawang nadaganan. So, dead on the spot automatically si Mr. Jury Gasol at si Nita Abaya. Sila ang dalawang namatay sa 19 na mga casual, mga na injured during nung nangyari kanina yung lindol dito sa naramdaman dito sa Mandawi area. Maliban pa doon Rafi, yung mga eskwelahan din gaya ng Cebu Doctors University, yung mga facade nila at yung dalawang bahagi ng magkabilang gilid ng building nila is bumigay rin. May mga nakuha din tayo ng mga convenience store at mga fast food chains na bumigay din na kanila mga tinitinda at yung may mga basag din na mga tinipaninda nila dun sa convenience store at yung sa yung fast food na nakuna natin kanina. Yeah, sa ngayon kasalukuyan tayo nandito ngayon sa may sa may Mactan Cebu International Airport. Dito sa loob, Rafi, makikita natin na may mga bahagi ng ceiling ng Mactan Cebu International Airport na bumigay rin. Kagaya nitong mga yung nasa ibabaw nila, yung mga kuryentes nagsibitayan na po at yung mga maalikabok na din dito ng area. Sa ngayon po ay kasalukuyang i-divert yung mga pasahero. Wala muna pinapasok dito ng mga pasahero sa Mactan Cebu International Airport at i-divert sila dun sa MIT. Sa kasalukuyan dun sila muna daw mag-i-stay hanggang sa mag-okay na yung mga airport companies dito na kung pwede na bang makalipad papunta sa kanilang mga destination, Rafi. So Mark, operational pa naman yung Cebu Airport, yun lamang terminal ang hindi nagagamit sa ngayon. Tama ba, Mark? Tama yun, Rafi, Bali, ina-assess daw ng mga, sabi kanina ni Mary Ann Limabayo, ina-assess pa nila yung kung ano ang extent na naging damage dito dahil doon sa lindol na nangyari kanina. Sa ngayon naman po daw, sa assessment nila, okay naman daw, maliban lamang po dito sa mga ceiling na bumigay na medyo hindi naman naka-apekto naman doon sa mga nagsidatingan ng mga pasahero. Ang ginawa lang nila ngayon, dinouble check lang nila at tiningnan nila kung pwede na bang magamit yung runway. Kasi nga yung may nabalita daw na may crack daw yung runway. Pero sinabi naman niya kanina, wala naman po daw crack yung runway. Kinlaro niya na hindi po totoo yung mga balita na ganon. Maliban lamang po daw dito sa may departure area, sa ceiling ng departure area, na bumigay yung mga ibabaw na bahagi nitong Mactan Cebu International Airport. Sa ngayon, okay naman yung mga pasahero. Yun nga, dinivert sila doon sa MIT para doon naman sila makapaghintay muna at para i-double check nila at kung okay na po ba na makapalipad sila ulit from Mactan Cebu papunta doon sa kanilang mga destination, Rafi. Mark, kanina pa tayo nakakatanggap ng mga ulat na talagang maraming mga gusali, lalo na yung mga lumang gusali, yung gumuho, kahit yung mga bago, may mga natamo ding mga damages. I-describe mo nga, Mark, gaano ba kalakas at katagal yung nangyaring lindol kaninang naranasan ninyo? Kanina, Rafi, actually, nung nangyari yung lindol, nakababa ako, na-feel ko talaga yung lakas ng tremor kanina. Kasi nga, may binili lang ako na drinks para sana sa coverage natin kaninang umaga. Yun nga, kanina, dun sa may area na pinuntahan ko kanina, as in nagsibigayan lahat ng mga paninda nung convenience store na napuntahan ko. Yun nga, mga pump boy at pump attendant nga is nagsidapaan dun sa sa kalsada
kasi nga sa lakas ng lindol. At yung may mga building naman dito sa Mandaue area nga, sabi gaya na sinabi ko kanina, maraming mga bitak-bitak yung mga wall, maraming bitak yung mga public market, yung eskwelahan mismo, nagsibitakan din yung kanilang mga poste. May mga nadaanan din tayo kanina ng mga establishment na marami ding mga cracks at mga nadaganan ng mga sasakyan, Rafi. Mark, may nakikita kaming video ng mga school service at ang isa rito ay medyo talagang na-crush ng isang bumagsak na parte ng gusali. Meron ka bang balita kung meron bang laman itong school service ito? Pero parang nakaparada lang naman siya, Mark. Actually, yan po yung kuha natin sa Cebu Doctors University kanina. Sabi naman nung gwardiya, wala naman po daw tao during that time kasi nga walang pasok ngayon. Dahil nga ngayon is holiday. Wala naman po daw ang tao na nandun during na bumagsak po yung bahagi ng gusali ng Cebu Doctors University. So safe naman daw at yun nga lang, ang sasakyan mismo ang nasira, Rafi. So siguro, Mark, magandang balita rin na walang mga pasok, lalo na sa mga congested areas, sa mga ganitong panahon, mga eskwelahan. Dahil kung maraming tao sa mga lugar na ito, posibleng mas maraming injuries na naitala dyan sa Cebu, Mark. Yun nga, ikinasalamat nila sa ating mga kapuso ng mga Muslim na dahil sa kanilang holiday po, wala masyadong na aksidente na nangyari maliban lamang dun sa mga tao sa may mga area na maraming tao kagaya ng mga palengke, kagaya ng mga simbahan. Dito naman, Rafi, sa Mandaue area lang, yun nga lang yung sinabi ko kanina na 19 lamang na nalista nila na medyo na aksidente, dalawa lang doon ang namatay, Rafi. So far naman dito sa sa Lapu-Lapu, wala pa naman po tayong nakuha ng mga na-aksidente, Rafi. Panghuli na lang, Mark, meron ba kayo nararamdaman mga aftershocks hanggang sa mga oras na ito? Yun nga, sabi kanina ni Robinson Horio, seismic observer ng PHIVOLCS, Rafi, na marami pa raw po na mga aftershocks na mararamdaman natin. Kasi nga, more than 60 aftershocks na yung naitala niya kanina. Kaya mula nang magsimula yung lindol kaninang alas 8:12 ng umaga. So hanggang ngayon po ay kanina lamang nga po na may napipil tayo ng mga aftershocks dito sa may Cebu International Airport. Pero di naman ganun kalakas kagaya na nangyari ng kaninang umaga ng mga pasado alas 8, Rafi. Okay, maraming salamat, Mark Anthony Bautista ng GMA Cebu. Mag-ingat kayo dyan.